unlimited water washing from Chinese vessels, and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big crowds and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan ng babad na ba ang lahat? Dahil ang Pilipinas, umpisa pa lang ng linggo, bumabaha na agad ng pasabog. From punchline to press con, from Banggaan to Bulgaran. Binahanga ng bashing mula sa mga nagmamahal kay PRRD ang jet ski skit sa Super Diva concert ni Regine at Meme Vice Ganda. Need I say more? What's your take, Mami Chu and Attorney Ed? Siguro kaya nagkabanggaan yung Chinese Coast Guard tsaka yung naval ship ng China. Dumaan yung jet ski ni Vice Ganda. Pero ako, ang napansin ko lang, talagang binaha tayo ng katakot-takot na usapin itong nagdaang linggo. In fact, kahapon lang may humabol, di ba? Di umano, allegedly meron daw isang Senate staff ng isang senator na nahuli na nagchochongki daw sa Senado kasi akala niya joint session. Quote-unquote joint. Quote-unquote joint session, Ibang di ba? joint. Excited daw siya sa roll call. Present! Yes, present. Pero speaking of baha, aminin natin, bumaha rin ang budget para sa baha. Pero ang tanong, saan nga napunta? Kaya nga pinangako ng Pangulong Bongbong Marcos, lulutasin niya ito. Kaya noong August 11 lang nilabas na ang top 15 contractors na nagati-hati daw sa halos, take note, 100 billion pesos na 20% ng budget para sa flood control. So, ibang klase din talaga yung mga lintik na yan, Pero ito, maganda. Kasabay nito, nilunsad na rin ng Pangulo yung sumbong sa Pangulo.ph na website. Naalala ko dito, parang yung sa sketch show dati, yung sumbong-sumbong kay bonggang-bonggang bongbong. Oh, may action pa ata yun. Mas maganda siguro kung yun na lang. Gawin mo mamaya, Tapos in-action din ni Presidente. Pero ang weird lang, paano kaya kung ang nirereklamo ko si Presidente din, paano kaya yun? Para ka nagsumbong kay, parang sinumbong mo si Tulfo kay Tulfo rin. Eto, Mami Chu, ano masasabi mo? Kiki-joke lang ako sa'yo sa sumbong-sumbong. Kasi nung bata ako, ang joke namin, sumbong-sumbong, mahabang tumbong. Oo. Sa tingin mo, sino ang mahabang tumbong ngayon sa mga politiko? Ay, nako, maraming bonggang issue na talagang pwede mo isumbong kay Pangulo. Bumahari ng depensa mula kay Cheese dahil hindi pa nag-iinit ang balita. Nauna na siyang nagpapareskon para sabihing demolition job ng Kamara ang pag-uugnay sa kanya sa issue ng flood control project. 1% lang naman daw ang naiambag ng kanyang campaign fund ng ilang mga kontraktor sa kasama sa listahan. Pero hindi naman pinag-uusapan kung gaano kaliit yung kinain mo sa big pie. Di ba pag nakita mo yung buong pie, pag may konting maliit na ganun, sinong kumain nito? Diba? At kung illegal o legal ba yon yung kumain ng pie na yon? Pero tandaan nyo, sa lahat ng senador, si Cheese lang ang may heart. Yeah! Aminin nyo yan, hindi ba? At usapan pa rin tayong baha dahil babaha ng pera. Nag-usap-usap ang mga mayayaman na pinangungunahan ni Ramon Ang. Ano ba yun, Atty. Ed? Ano nga ba? Eto. Ang usapang silang mayayaman na lang daw ang kikilos para solusyonan ang baha sa bansa. Iyan at iba pang nakakalunod na isyong pampolitika ang babaha ngayong gabi sa Politico Talks! Ako po si Meiji Cruz, ang inyong binibining Politalker. At Friday na naman, ibig sabihin magkakasama tayong muli. At ako naman po si Marichu Villanueva, ang inyong resident journalist fact-checker. At syempre, ako po si Ed Chico, ang abogado on the budget na may Ayun paano yung dapat Alam mo, pagka... Feeling ko may kailangan mo na ng bago. Pag dinagdagan nila ako ng bayad rito, gagawin ko lahat yan. O baka yung mga Ganun mayayaman talaga, pwede na. Ayan At usapang baha pa rin tayo Bawal ang baha, lana. Lalo pat kasama natin si former Human Rights Commissioner, former DOJ Secretary,
former senator and now mamamayang liberal representative, Congresswoman Laila De Lima. Welcome po sa Politico Talks. Good evening, ma'am. Good evening, Meiji. Good evening, Mami Chu. Good evening, Attorney Ed. Ngayon Dagdag lang ako mo, Meiji. dito. At sa umpisa pa lang, masaya na ako. Ayan. Yan. Ma'am, dahil masaya ka, tanungin kita, pinatawad mo na daw ba si Tatay Digong? Hindi pa eh. Hindi, Mahirap maganda. pa eh. Magandang tanong kay ma'am. Siya yung woman of conviction. Oo. Pero, na-reverse. Ma'am, na-reverse. Hindi kagaya ni Erap, talagang may conviction, hindi na-reverse. Executive. Sinubukan nila na ituloy pa rin yung kaso Oo para nga. ma-convict ako. Yeah, nag-file ka ng kaso, di ba? Oo. Ano Kasi naramdaman mo pala doon, ma'am? Nung parang, di ba, out of the blue, biglang all of a sudden, merong motion for recon para ibalik yung kaso sa'yo. nakakagulat talaga yon. Hindi dapat nangyayari yun. Ngayon lang nangyari yung ang tawag namin doon, triple jeopardy. Di ba alam natin double jeopardy? Ma'am. Mali na nga yung pag double Eto, jeopardy triple. nila. Lalo na yung triple jeopardy. Can you beat that? Saan ka ba nakakita ng legal system na may triple jeopardy? Tingin mo, Only ma'am, in sino the may Philippines. pakananan? Siyempre kung sino pa, yung mga tao noon ng dating Pangulo na galit sa akin. At kaya nga pinailan namin sila just this week, just the other day, ay nag-file na po kami, nag-file ako ng letter complaint dun sa Office of the Secretary of Justice. Yun pa lang ang administrative aspect ng mga ifa-file namin sa kanila. Kasi nga, that's a clear case of grave misconduct, yung abuse of authority, di ba, Attorney Ed? And also, ignorance of the law. Ignorance of law. Di ba nila alam yun? Kapag nag-acquit ka? Ayan, usapang filing Ma'am, baka na. mamaya maging emotional ka na naman dito. Ha? Marami pa Tandaan mo, tayong light- pag-uusapan na light Attorney lang ang show Ed, namin, ha? Oo, at bawal bumaha Bumaha ang ng luha. luha. Ayan na. Umpisahan na natin talaga to dahil medyo nag-umpisa na tayo. Eto, ang ating pulitaktakan sa unang sumbong sa Pangulo na si Bongbong sa kanyang sumbong sa Pangulo.ph. Ang daming sumbong sa Pangulo, ha? Oo, nalulunod. Bakit? Dahil inilabas ni PBBM nitong linggo ang top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng flood control budget amounting to roughly 100 billion pesos. Pero, narito ang gusto kong unahin ninyong komentar. Play VDR. Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. I think itong video ay tinanong siya kung mag-uumpisa na ba yung investigation, kung papangalanan ba yung mga iba pang Mga sangkot. di ba? Ano pong masasabi niyo yun, Mami Chu, bilang Philippine Star editor, tapos mga journalist na lang daw ang mag-imbestiga? Ang unang sinabi ni Pangulong Bongbong doon, hindi ako mag-aala Duterte. Na may matrix, parang matrix kay Duterte, di ba? Lalabas muna yung mga accusations bago magbigay ng ebidensya. Like they did with Secretary De Lima noon. Eh, sagot nga naman kay Pangulong Bongbong, bakit mo tinatapon sa amin ang trabaho nyo? Ikaw tong unang nagsabi noong January na yung nire-review yung 2025 GAA na sinabi niya, badly mangled. Vinito nga niya, almost how much yung flood control projects na vinito nila. Bakit ibibigay nyo sa amin trabaho? At it took you 7 months to announce in that SONA, yung 2 weeks after the SONA na nga, yung top 15. Tinanong lang namin kung anong palalabas, magiging transparent ba sa investigation, tapos tapasan nyo sa amin ang trabaho nyo. Parang extra challenge din yun sa mga journalist. Bilang gatekeeper na, tapos ikaw din yung mag-iimbestiga pa. Ito sa bagong issue ng mga flood control projects. Bakit hindi nga sila gumawa nung January, yan ang ginawa niya. Ano yung nangyari from January to July? Meron naman silang capacity and they are empowered to initiate administratively muna, kung ayaw nila muna ng mga, kasi panahon ng election yun January to March, mag-election na. March to April, March to May, election campaign period. So yung mga na dito, hinid-hold lang nila yung pera. So nasa kanila yung pera for later release. Basta sabi niya, na-comply lang yung mga basic na kailangan nilang information doon sa justify nila yung flood projects. Kaso nga, most of it ghost projects. Oo, Attorney no? Laila,
Gusto ko pong malaman, no, kailangan bang ilabas ng Pangulo yung listahan ng mga pangalan? Kasi naumpisahan niya na sa top 15 contractors, Dapat. why not names? Dapat, in the interest of full disclosure. And then, dapat magka-investigasyon talaga, yung a free, an independent body. Yes. Kailangan niya ilabas kasi syempre yung mga contractors na yan, yung 15 top contractors, may mga principals yan. Ang mga principals, yung mga sa Kongreso. Nasa Kongreso. I do not know who they are, yung mga names nila, although may mga kumakalat na mga pangalan, pero wala naman ako, I'm not in a position to verify kung mga totoo yun. But definitely, merong mga pwedeng ituro dyan. So anong gagawin ngayon? So I think, umpisahan na. Dapat yung maging mas agresibo ngayon. He started it already. Yung mga magaganda niyang mga sinabi sa dulo ng kanyang sona, na palaban, out of character. Diba? So ito, okay din ito. Pero again, late na naman. Yung naiiwan na naman sa kangkungan. Laging ganun eh. Kaya, ma'am eh. Pero Tapos may napasa sinabi aming po trabaho. si Sandro Marcos, House Majority Leader, na kung magkakaroon ng investigasyon, dapat hindi rin member of the House yung mag-iimbestiga dito. So sa tingin ninyo, sinong dapat mag-iimbestiga Well, dito? I totally agree na dapat independent. Kasi nga, yung Kongreso, ano man ang resulta, outcome ng investigasyon, pagdududahan. May mga cover up, etc. At lalo na, anong gagawin ng Kongreso o ng particular committee na yan? Kung may mga ituro na ng mga congressmen, how would they deal with that? So dapat investigative body. Yung mga known, men and women of probity, of integrity, of independence. And then easily, ang naiisip ko, sila former COA Commissioner Heidi Mendoza, sila former DPWH Secretary Babe Singson. Kasi alam niya ins and outs of the DPWH. Yung mga project nga yan, puro yan DPWH. Si Commissioner Heidi, alam din niya anong mga sisilipin sa mga dokumento na yan, sa mga projects na yan. And maybe, as the head of that investigative body, a former jurist, whether it's a former Supreme Court Justice or any retired member of the judiciary, na may, yung kanyang may investigative, inquisitorial skills, and then assisted na lang yung investigative body na yan by an interagency committee na nandyan na yung NBI, yung mga investigative NBI, DOJ, National Prosecution Service, and then pwede rin maglagay ng observers from the Office of the Ombudsman and from COA. May pwede magdagdag, ma'am. Dagdagan yung Philippine Contractors Association, yung mga engineers, na, Yes. di ba? Kasi sila yung mga authority dyan eh. Correct. At saka ang correct. problema kasi dyan, ng Kongreso kasi supposedly, nag-i-investigate sila in aid of legislation. Pero kung napapansin mo, wala namang nagiging batas, minsan na-weaponize para ipitin nila yung mga kaaway nila. And it would be awkward, siniimbestigahan nila yung sarili nila. Tama naman doon si Congresswoman, baka ika nga pagbintangan na hindi magiging maganda yung resulta. Pangalawa, dapat tandaan natin talaga na kapag itong investigasyon nito ay hindi natuloy, kapag ka ang idinamanda mo, ang inipit mo, ang kinulong mo, yun lang mga contractors, hindi yan yung reforma na kailangan natin. Kasi nakita natin kung gaano kakomplikado ito. Whether we like it or not, alam natin na maraming senador, maraming kongresista, maraming mga LGU officials ang sangkot dito. Ang problema, papaano ka kukuha ng ebidensya? Kasi maraming mga senador, congressmen, hindi naman sila pumipirma eh. So yung mga commission allegedly na natatanggap nila, under the table yan. So kailangan talaga magkaroon ng isang matibay na investigative body para maihikayat nila yung mga testigo na lumabas. At talagang buong tapang nila talaga na ihayag yung mga nalalaman nila. Pero ang problema nga, si Magalong, Baguio City Mayor. Oo, maglalabas daw siya. Di ba willing naman siya? Anong sinagot ni Clara, ni Auntie Claire sa kanya? Kasi Yusek Clara. Kailangan daw ng may hawak na tang pipi pa yan. Oo, si kailangan Auntie Claire. ng mga ebidensya. Ito, tungkol pa rin sa flood control projects. Bago pa abutin ng baha, ang kampo ni Senate President Chis Escudero ay nauna na siyang nagpa-presscon. Ano nga ba ang kanyang sinabi dito? Hinggan natin ito. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%?
kanyang papresko. Talaga namang with emotion, with conviction. Yun na nga, 1%, pero sinabi rin niya, ilang billion yon. Yes. 5.4 billion is not peanuts. So wala nga, yung sinasabi mo, yung sinasabi kanina na yung, you know, Big pie. one big pie, Yeah. yung maliit lang, Oo, makikita mo rin, kinagat din. makikita. And then, na-admit din niya na kaibigan yon. And then, narinig natin na ano rin pala siya, donor. Donor. Doon sa Campaign. kanyang Campaign donor. Nung Which governor is daw siya. contrary to law. Yes. Di ba? Prohibited donation yan. So sa sarili niyang bunganga, nahuli rin. Election lawyer nga pala si ma'am. Veteran election lawyer. She should know. Ayun, ma'am. Gusto po Yes, nating tama tanungin yung about sinabi that. ni Romy Mac, ni Attorney Romy Macalintal. May violation dyan, very clear. Section 95, na in-enumerate yung mga prohibited donations. Kasama dyan yung donation ng isang company na merong projects. Pero ma'am, sinasabi nila, kaya daw ganyan ang criticism sa kanya, kagaya niyo daw, dahil ang perception, kalaban daw niya siya ngayon sa politika, iba daw ang Si Cheese? Oo, yun ang- parang Pinapoliticize siya. Kasi di ba si Cheese daw, for example, sabi niya, they want to prevent me. Oo. Para Majority the nga next kanya eh. Yung sinasabi niya, para maituloy na Demolition itong job daw. impeachment Ng House. trial, demolition job. Ng House. Totoo ba yan, ma'am? Hindi ko maintindihan yan. Wala akong naririnig na tatargetin siya. Wala namang ganun, ma'am. Wala namang ganon. Ang inihayag lang ng mga House members is yung kanyang mga, alam mo na, sa impeachment kasi. So wala kayong alam na ganyan, ma'am, na usap-usapan sa Wala. ano? Sa pagkakaalam ko, although I'm part of the minority, so hindi ko naman alam Wala kung talaga. ano yung mga galaw ngayon ng majority. Wala naman ako naririnig. Ayun But lang. yung friction na yan, yung conflict, yung tension between Senate and the House, nagsimula kasi yan doon sa kagagawan din ni Senate President Cheese na inupuan niya. Na meron siyang ibang interpretasyon. May pinaghuhugutan. O definition ng forthwith. May pinaghuhugutan Yes. pa rin. Nag-umpisa, nagkaroon tuloy ng time na kung siguro nag-umpisa ka agad, hindi na makikialam yung Supreme Court. Pero alam mo, maganda siguro, mabigyan tayo ng pagkakataon na dumalaw dito si Senate President Cheese Escudero. No? Man of the hour siya man ngayon of the eh. hour. Gusto ko din Dahil hindi lang tanongin, saan niya impeachment pinayos case, yung yung flood kilay control. niya? Hindi ba? Kilay Taasan ng slide. kilay. Oy, kaya lang pag Nagtataas tinaasan ng ka ng kilay kilay eh. nun, lagot ka. Pero tagilid na siya kasi ang COMELEC nagsalita na. Yun lang. Oo. We will look into So, that. kaya Dapat naabangan maingat ka sa natin. pagsasalita talaga eh. Klaro yun. Nasa Omnibus Election Code yan. Tapos yung sa impeachment na naman, ay siya naman ang nag-umpisa. You know, yung mga sa House kasi, sila. And then he will ito, kasi nga mga pro-impeachment, ganyan. So, nanggagaling lang naman yan sa mga pro-impeachment, yung mga paninira sa akin at sa Senado. Bakit ganon? Tsaka may mga tao, na mga ordinary citizens, na gusto talagang malaman yung katotohanan dyan sa case. Not necessarily na i-convict si VP Sara, pero malaman yung katotohanan. Ang Yes. problema, At least trial. Pero ma'am, pwede naman daw sa February 2026, ano daw ba naman ang problema? 6 They months could to go. always Ay, initiate, di ba? bakit kailangan maghintay pa tayo ng February 2026 na pwede nang gawin ngayon? Di pa tapos sa Supreme Court Hindi pa, pero kung Eh, sinabi ng mahal pa Supreme eh. Court, ma'am, di antayan na lang, di ba? Kasi ang paniniwala nga ng karamihan ay napakahirap na makikita natin yung Supreme Court na i-reverse. Mamaya mas mapapalalim pa natin about dyan sa impeachment issue. Dahil parang napipikon na tayo at usapang pikon ay napikon na rin ang mga mayayaman sa issue ng mga may hirap. Ultra-billionaire Ramon Ang of San Miguel Corporation nag-volunteer na. Ito po ang video. Ang daming solution, ang daming pera pinag-uusapan. Kami nang gagawa. Sa Miguel na magkiklearing. Pero without you guys authorizing us, hindi namin magagawa yun. Bilang mayaman ka rin. Well, Anong ambag mo sa usapang mayaman? Dahil alam naman na lahat, gumugulong tayo sa kwarta. Oo, no? Bilyonaryo nga eh. Bilyonaryo nga eh, di Anong ba? masasabi mo dito? But seriously, malaking bagay ito kung nag-volunteer siya talaga. Pero tandaan natin, hindi mo maalis yung agam-agam ng taong bayan kasi negosyante siya. Oo. Sa At Pilipinas... saka may Bulacan Airport na ginagawa ng company niya. Exactly. Tapos sa Pilipinas, alam mo naman yung relasyon ng negosyo sa politika at sa gobyerno, mahirap ditong umusad ang iyong negosyo kung wala kang kapit, kung walang kapalit. So yun na tinitignan natin, is this something that is voluntarily done in order to help
alleviate the sufferings of the Filipino people, or is this actually an opportunity to get something from the government? Pero tingnan natin, if this is really voluntary at talaga namang he'll pull together the necessary resources, malaking bagay talaga sa atin yan, Pero hindi ba? in fairness O baka naman naman, gustong tumakbo. Hindi, in fairness to Ramon Ang, maski wala pa yung flood control na projects na issue, he has been dredging. For SMC lang ang nagde-dredge. Ang dami na nag-dredge long before na, kaya nag-offer na naman siya. I mean, that guy is serious in his But on the other hand, sinasabi din na bakit kung kaya naman ng private sector pala, bakit hindi pa magawa ng gobyerno for the longest time? May resources din naman ng gobyerno. Ano pong saan take nga niyo napupunta, dito? di ba, sa anomalya? Ano yung mga... Yun. Natatanda mo Laguna Lake, di ba? The bay na the dredging, nag-utang na pinahinto ni the late Pangulong Aquino. Yes. Dahil ililipat lang na dredge sa isang tabi, pag nag-ulan, di ba, balik din yun. Problema kasi Ganun ang usual corruption na, no? Kung may tanong ako, nung senador ka, hindi ko kailangan magpangalan na, meron bang mga senador na tumatanggap ng pera sa mga proyekto? Yung pagkaalam mo lang, at ika nga, pareho kay dahilan. lawyer. Hersey yan, Hindi, hindi. Personal knowledge ni ma'am, hindi naman papangalanan. May mga Gusto ko lang malaman. balita. Ayan, Personal. may balita. Pero meron ba talaga, ma'am? Meron siguro. Ayan. Tingnan mo na lang sa SALN. Ma'am, ang hirap mong ipitin, Oo ha? nga. Hoy, Oo. ito naman from serious, ha? Ay, parang di nga tayo serious masyado. Ito, joke time naman. Dahil binaha ng bashing si Meme Vice Ganda matapos kumalat sa social media ang isa sa mga skit sa kanilang Super Divas concert. Mula sa panawagang boycott sa mga endorsements ni Meme Vice hanggang sa suggestion na ipapersona non grata siya sa Davao. Pero Mami Chu, sasang-ayon ka ba kay Auntie Claire sa pahayag niya dito? Let's watch this. What did she say? Pero una kasi, ano naman yung concert naman yun eh. Parang show naman yun. So, hindi kailangan na maging balat sibuyas ang sinuman. At ito naman talaga ay nangyari. Ginoke din naman ni dating Pangulong Duterte yung tungkol sa jet ski. Sinabi pa niya na ang naniwala sa kanya nung sinabi niya sasakay siya sa jet ski para sa West Philippine Sea. Sinabi niyang stupid. O di ba yung joke na yon, mas marami nasaktan na Pilipino. So ngayon, kung ginamit ito as part ng concert, siguro dapat hindi naman sila mapikon. For once, I agree with Auntie For Claire. once. Oo. Kasi dapat naman, lahat ng celebrity, maski politicians, mga government officials, bawal ang maging onion skin. Hindi pwede magbalat sibuyas. Kasi, di ba ma'am, kaya ng cardinal rule yun, mga politiko eh. At kumain ka daw po sa McDo, ma'am, after that. Itong tanong ko, bakit noon, nung si Duterte, ay may mga jokes tungkol sa rape, tungkol sa, even sa mahal na Panginoon, tungkol sa Pope, tahimik lang yung mga DDS, tahimik lang yung mga supporters niya. Ngayon, balat sibuyas sila. And it is supposed to be satirical. It's a satirical skit. Hindi ko na panood yun, ha? Na ano ko na lang sa mga nabasa Nakita ko niyo na na lang lang, ma'am. sa dyaryo. Pero in fairness din kasi, kung titignan mo, sobrang hati ang taong bayan ngayon eh. Nauso na nga dahil sa social media yung echo chambers. So kung magkamisan, kapag hindi mo kagrupo, syempre nagagalit ka. And this is basically symptomatic ng problema sa social media right now. Na-miss ko lang yung time nung araw na pwede kang magsabi ng kahit ano. Tapos kahit kontra yung position mo, we can sit down and talk and agree to disagree. Pero tama kayo yung politika talaga sobrang kumbaga sobrang malalim because personality-based yung politics sa atin. And kaya nga maganda na napapag-usapan yung mga bagay na ito. But to be fair din kasi, ang pahayag naman ni ang dating spokesperson Harry Roque, kesyo matanda na daw, kumbaga PRRD at his lowest, tas inaasar o tinitira pa daw na gano'n. Kaya parang may mga ganong May mga ganong opinion. sentimiento. Ano pong Talking opinion about that? lowest, nung ginawa Siya, ba nila sa lowest akin yung point. ginawa nila? Na finailan ako ng mga trumped-up charges na yan. Kinulong ako ng halos 7 taon. Di ba hindi rin sila huminto nun sa mga insulto nila sa akin, sa mga slut-shaming na ginawa nila sa akin? So bakit ganun? Yun yung sinasabi ko, parang may double standard sila. Okay lang pag galing sa kampo nila, pero pag iba na. And also talking about yung
relevance nga ng mga ganito. Dapat nga we should encourage more celebrities to participate sa mga discourses tungkol sa mga issue katulad ng lack of accountability, yung mga ganyan. Kasi nga may mga institusyon tayo na failing us in terms of accountability. Kung dapat magsalita, regardless kung anong posisyon nila, no, that should be And that's their encouraged. medium Oo. eh. Yeah, That's use their medium platform. of, Gamitin yung platform. Pero may tanong lang ako, curious lang ako. Nung nasa kulungan ka, nung alam mong lalabas ka na, ano yung 3 bagay na naisip mo na una mong gagawin paglabas mo? Well, yung pagpunta ko nga kay Our Lady of Manawag para magpasalamat sa Pangalawa, kanya. ma'am. And then yung mas marami akong aampunin ng mga pusa. Marami siyang alagang Alagang pusa sa kasrami. Pangatlo, ma'am. Napamahal. Yung pagbisita ko sa mami ko sa probinsya kasi bedridden na Hindi mo siya. naisip gantihan si Duterte? Hindi pa. Hindi pa. So gagantihan mo. Ayan ha. Ni-reveal dito ni Congresswoman. Antayin nyo lang daw. Ayan. Ang susunod na kabanata. Kabanata. Uy, pero ito usapang naasar pa rin ha. Kasi even daw si Senator Marcoleta ay na-offend daw nung nadamay siya sa yung pangalan niya doon sa mga impromptu gags with Senator Grace po. Yun ba ay uncalled for na? I think nagsalita pa siya sa session Senate session. Sa public hearing. Public public hearing. hearing. Hearing Ayan, pa. yan. Oo, Hindi yan public hearing. ano pong masasabi niyo dito, Mami Shu? Alam mo to si ano na pala sa senador. Senator na. Oo. Pero anak niya, Baka Congress. mamaya siya naman ang mapikon sa'yo. Sinabi mo. Oy, last week, di ba sabi ko maganda yung buhok niya. Oy, ang dami nag-comment sa atin, no? Dahil pinuri mo. Ang dami niyang mga Supporters. armies online. Supporters naman. Ikaw nagbibigay ka ng kulay. Ikaw may supporters. Kasi maramdamin si Senador Marcoleta Nagdamdam doon sa Sa tingnan hairstyle. lang daw siya, matatawa na ang mga sabi ko, di kayo dapat maging O dapat Onion hindi yung skin na, pinapansin sabi mo, sa mga ganyan sa Pero sinabi naman niya, nag-promise siya, hindi ko siya babalikan. Kumbaga Ayan. nasaktan lang. Oo. Nag-rest back lang siya. Nag-rest back lang. Ayan On the na. record nga lang. Ilan Pero lang 20 yan. seconds. Talaga naman, ang dami nating Ako, napag-uusapan. ayaw ko Ilan na lang yan, magsalita tungkol kay Senator Marcoleta. Parang mamaya tatanungin din namin kayo, Mami. Pag naging guest namin siya, tatanungin naman namin siya kung ano masasabi niya sa inyo. Ayan, at ilan lang yan sa mga may init na political issues ng bansa nitong linggo. Pero may mga kasunod pang mga mas maiinit at mas nagbabaga kahit bumabaha na. Kaya tutok lang at makiopinyon dito sa Politico Talks! Ito na nga sa pagpapatuloy ng ito na nga sa pagpapatuloy ng impeachment serye. So yung bloodbath na hamon ni VP Sara, parang naging bubble bath na nga ba? Kasi nga, hindi na nga matutuloy yan. Parang bula na lang yung hamon ni Vice President Sara Duterte na magiging madugo ang impeachment trial. Pero paano nga naman magkakaroon ng bloodbath kung hindi na matutuloy? Kasi tandaan mo, sinabi ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang Senado. At kung ma-affirm pa yung kanyang desisyon, despite the filing of the motion for recon, ano na nga ba ang mangyayari? Pero syempre marami nagsasabi, VP Sara, parang hindi mo yata pangangatawan yan yung sinabi mo. So panoodin po natin yung paliwanag niya. At katulad nga ng bloodbath, hinahanap na rin si VP Sara, si VP Inday Sara, ng ating favorite tita, si Auntie Claire, kasama yung malaki niyang tampipi. Dahil sabi niya, parang wala raw sa konstitusyon yung pagta-travel ni Vice President at ang ginagawa lang daw sinisiraan ang Pangulo. Panoorin nga natin itong mga pananalita ni Auntie Claire. Ayan, oo.
frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Pero syempre, no, sabi naman ni VP Sara, sasagutin niya raw ito in due time. At kung inaakala nating nasa Senado na, no, at Supreme Court ang mga gustong magpatigil sa impeachment ng Vice President, kasi nga alam natin, ano, sa Senado mainit yan. Surprisingly, nakahanap sila ng kakampi o kaalyado dito sa mababang kapulungan sa katauhan ni Sagip Party List Pero Representative. before that, may sumagot din si Auntie Claire. Ang sagot niya dun sa sinabi ni VP Sara, hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siyang magbiyahe para siraan ang Pangulo. Nakalimutan. Very short. Nakalimutan kong tanungin niya kasi yung sinabi ko, wala naman sa script. So, magtanong tayo ngayon. Mama, ano masasabi mo po dito, Congresswoman? Tama rin naman si Claire, si Attorney Claire, di ba, na kasama ba sa sa trabaho o sa responsibilidad ni VP Sara na magparami ng kanyang frequent flyer. Ma'am, bakit pag si VP Miles? Sara parang wala nang ginawang tama pag in-interview kayo? Kasi wala rin ako nakikitang tama sa kanya. Ganon ba talaga yan? Hindi naman personal yan, Mama. Lalo na yung pag-iwas sa pananagutan. Opo. Bakit dinidelay-delay pa? Nandyan na yung tamang proseso. Pero bakit ang dami pang balakid? Ayan, dami mga questions. Mami Chu, curious naman ako anong sinasabi mo? Totoo kaya na frustrated na yung Filipino communities? At kaya umaalis na lang si VP Sara? Yung mga DDS community siguro, na supporters ni dating Pangulong Duterte. Pero may bago kong twist dyan sa teleserye natin. Ano, Mami Chu? Kasi kahapon, nag-sign in tulo si Pangulong Marcos ng Judicial Fiscal Autonomy. Yes. Ando doon sina Senate Chief Escudero, si Speaker Romualdez. Parang friends na nga daw lahat. Yes. Parang yung nangyayari. Parang show of force. Hindi. Nagkaroon tuloy yung suspicion. That law was crafted by the 19th Congress, which also underwent the impeachment process. At ang Senado dapat magiging impeachment trial na hindi pa, natuloy naman pero bitin. Parang, ano ba to? Suhol nila sa judiciary na dati magkakasama sila, ngayon biglang nagkahiwalay-hiwalay. Ano sa tingin mo, Mami Chu, suhol ba yan? Ako, meron ako suspecha. Pero alam mo kasi may provision doon. Ikaw, dapat alam mo, under that new law, ang judiciary will now submit its annual budget direct to Congress. Dapat mag-go through the DBM yan. And the entire DBCC, Development Budget, Development Council, di ba? Coordinating Council. Ngayon, diretso na sila sa Kongreso. So, ang meron lang baka may mag-question dyan sa constitutionality niyan, pero Supreme Court ba, reverse yun? I mean, i-entertain yun, sila mismo i-interpret ng law. Tama naman yan. Pero mabalik lang ako doon kay VP Inday Sara. Alam mo, mahirap maging Vice President sa Pilipinas Kasi una-una, mahina yung political party system dito. So pag magkakampi kayo, pwede kayo mag-awa. Yung unity, alam natin, it's a marriage of convenience. Lalo siguro na ngayon, nag-break na sila, mahirap diba? talaga, nagbe-break sila. Hindi kagaya sa Amerika, pag Republican ka, kahit magkapitpitan na dapat pitpitin, Republican ka. O kaya kung ikaw ay liberal, Democrat ka. At yung binobotong Pangulo doon, kasama yung Vice President. So hindi sila talaga nag-aaway. So naging Vice President ka, may gagawin ka. Dito, pagka talaga kaaway mo yung Pangulo, nagiging spare tire ka. Aminin natin, yan din ang nangyari kay VP Leni Robredo nung siya ay Vice President ni Kaya may sumusulong Rodrigo Duterte. Kaya naman kailangan daw, Mami ka ba, sa tingin mo dapat amendahan na yung konstitusyon? Sabi nga ni Auntie Claire, wala sa konstitusyon daw yung ginagawa ni VP. Maikli lang kasi issue ngayon yan Yung tungkol dyan. Yung constitution daw dapat Yung baguhin magkakaroon na. Pro and con din kasi. Yung okay siya, para yun na nga, nagkakaintindihan at nagko-cooperate lagi yung President and Vice President. On the other hand, baka naman kailangan din natin na yung Vice President ay nagiging, yung kasama rin sa checks and balance. Although they're part of the executive, of course. Yung may taga-ano naman, kaysa, they're both there. Pero kailangan ito, debatehan pa ng
husto. And tungkol din doon sa kaya siya madalas Nagta-travel, nag-travel oo. kasi nga marami daw mga frustrated na. Dapat umpisahan niya yung mga frustrated dito, mga nandito sa atin. Frustrated doon sa hindi niya pagharap sa pananagutan. Eh, sabi naman niya, pagka daw meron na, di ba, sabi niya nga, babahan ng dugo, may bloodbath, nangako naman, sabi, wala naman siyang magagawa. Sabi ng Korte Suprema, hindi itutuloy. Pero antayin natin, baka nga makita natin kung paano niya yan respondehan yung issue na yan. Ito kamali ako kanina. Kung inaakala po natin na nasa Senado at Supreme Court lamang ang may mga gustong magpatigil sa impeachment ni Vice President Sara, nakahanap na din daw po ng kakampi sa mababang kapulungan sa katauhan ni Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Alam mo, first time ko nakita si Paulo Marcoleta, Alam ko yung comment mo, kilala kita. Kasi, hindi totoo, aminin mo, pag nakita mo yung itsura niya, tsaka yung itsura ng tatay niya, walang lamangan di ba? Para talagang nananalamin sila Oo, talagang talagang wala kang tulak kabigan. At kagaya ng tatay niya, mahusay magpaliwanag at mahusay din magsalita. Hindi ba? Pero kapag nga nai-interview siya, very, very strong yung kanyang opinion, hindi ba? Kaya nga ang tanong, ang sabi niya nga, bakit daw hindi na lang galingan? Meron pa naman daw 3 taon bago ang eleksyon. So sinasabi niya, wag na nating ituloy muna itong impeachment na ito. Tayo sa mababang kapulungan ay tumahimik na. Hindi ba? Sundin na lang ang Korte Suprema. Anong masasabi mo dito? And he used the word defiant, ma'am. May sinabi pa siya, defiant. Ano po masasabi niyo dito? Siyempre, umalma yung House, yung mga members ng House nung sinabing defiance. Kaya nga pinadelete yun Pinadelete yun sa records. Sa records, the use of the word defiance. At wala namang nag-object, wala na siya magagawa doon. And then yung sinasabi May social hintayin, media na po, nandiyan na po lahat ang record yan, kahit i-delete pa. Kaya nga. And hindi naman tamang sabihin yan na may defiance sa House. Kasi that was after yung privilege speech, the minority leader, Congressman Nonoy Libanan. Diba? Yun ang sinabi niya. Na yung pagganyan, that's already defiance. Ano niya masasabing? It's not defiance. Nag-MR na nga ang House, di ba? Pero kung nag-MR na, bakit nga ba pinag-uusapan ba? Bakit hindi na lang antayin yung desisyon ng Korte Suprema? Importante na ilabas na ngayon yung mga arguments. Although maganda. At wala namang masama. Wala namang masama. Tama. Hanggat buhay na buhay pa yung issue, kaysa hihintayin pa yung magiging decision ng Supreme Court at hindi nga tayo confident dyan, na marireverse o marireconsider. So what's the next step? Ma'am, sakaling hindi na reverse, sabi ng Korte Suprema sa 2026 na lang kayo, magpa-file ka ba, ikaw mismo? Kami sa House. Ma'am, ikaw mismo, mag-initiate ka ba ng complaint? Ayan dito nyo lang narinig. Di ba yung first 3, one of the 3? Congresswoman. I was a spokesperson, the first group of complainants. So kung lumabas na kung i-deny talaga yung motion for reconsideration, wala na tayong magagawa. With a heavy heart, we should accept it. But definitely magpa-file kayo sa 2026. Magpa-file uli. That's the only other recourse. But ayun na nga, bakit hihintay pa ng 2016? At bakit? Kasi hindi pwedeng isuko ng House yung pinaka-mandato niya na House talagang may power to initiate, exclusive. Hindi na kayo mag-iintay, ma'am. Budget hearings na next week, starting Monday. Budget hearings na. Doon kayo mga kagunti. Lastly na lang, ma'am, about dito impeachment. Bakit kaya sa tingin ninyo, hinaharang talaga ang impeachment ng VP Sara? Takot sa katotohanan. Kasi kung wala kang tinatago, walang problema. Ano pa ba? Ganon yun Hindi kaya man dahil gusto niya lang makatakbo sa 2028. Kasi sabi din naman nila, conversely, kung talaga may pananagutan siya, ba't hindi siya idemanda ng kasong kriminal? Kasi hindi naman siya kagaya ng Pangulo na may immunity from suit. May mga ganong arguments akong naririnig So bakit idemanda sa impeachment? Kailan pa yan? Pero, alam mo naman ang the rules. Na masyadong matagal, ma'am. Masyadong matagal. Speaking the devil's advocate, bakit yung how much yung intelligence na kina-question? Mga few millions malaki, ni VP Sara? Itong billion public works project, flood control projects, billion Bakit hindi kayo pumipiyok? Oo nga, ba't hindi iniimbestigahan din daw yung mga ganon? Bakit nakapokus lang daw kay VP Sara? Kailangan na talagang imbestigahan yan. Ngayon, lumabas yan. So, kailangan imbestigahan.
Pero yun na nga, yung mahirap kung House mismo, Kongreso mismo. Maraming Hindi nga impeachable yung House. investigahan, ha? Talaga namang Sabi nga nila may impeach din daw yung mga, umiinit. yung mga Hindi. Supreme Court Kasuhan. Justices. Oo, alam mo, ramdam na ramdam ko na yung Oo. init dito pa lang sa studio. Basta At pag nagkasama binabahan ako, na talaga abogado. tayo, ha? Kaya this time, from water cannon, ng laban din sa, nakita natin, ha, yung sa West Philippine Sea, lalo pa sa habulang naganap na nauwi sa banggaan sa gitna ng Ayun na dagat. nga. O, ito na. Oo. Ayan na, ang banggaan nakita natin, no? Mga malalaking barko. Ang weird niyan, ano? Ang weird niyan, sila na nilang banggaan, tapos tayo yung sinisingil. Kasalanan pa rin natin, pambihira yung mga lintik na Ay, yan. may reply na DFA dyan. Ano sabi? Pay you, pay us. I-remind niya yung June 17 incident last year. Na Tama. binangga tayo at kinuha yung mga, Dapat ang mga na- militar Ayan na, natin. meron tayong mga opinion or opinion ng mga minions. Tingnan nga natin yan. Ang naging Yung kanilang mga statement opinion, nila, oo. mga... Ayan. Ayan. Sabi ng spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of China, sabi niya, we urge the Philippines to earnestly adhere to the One China principle and refrain from playing with fire on issues concerning China's core interest. At may sagot si President Ferdinand Marcos. Mami Chu, ano sabi niya? This is in relation with Taiwan comment ni ni Pangulong. Ni Pangulong, Sa Bongbong. was in India na interview siya. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there's a war over Taiwan, we will be drawn. Di ba sabi niya, kicking and screaming, we will be drawn to that war. Kasi yung fear natin nung sa kanya sa Indian interview yun eh. Ang problema Yung kasi One China principle kasi. ang oo. problema kasi Yung US-Taiwan war. Ang problema kasi sa I international mean China law, sa Taiwan. yan, ang problema sa international law, may tinatawag na system of alliances. Kaya nga nagkaroon ng World War I at World War II, may kampi-kampihan talaga at meron tayong mga tratadong pinirmahan, mga bilateral relations. Definitely madadamay talaga tayo dyan. The reality is the tension is escalating. Totoo. Yeah, escalating. And At Sino may nagpo-cause? kasalanan niya? Ayan, sabi ko Sino na, nagtitrigger? yan ang gusto kong marinig kaya kung siya. Sino po ang may kasalanan ng lahat? Walang duda, China. And tayo, we've been, Opo. kinokontrol na nga natin yung noon pa sana tayo dapat, mas aangal. And what did we do? We go through a peaceful process within the legal system. diplomatic. May arbitral Pero sabi ng arbitral China, ruling. kayo Ay, Pilipinas, ma'am, may US, sinabi ano po kayo? kayo. Ma'am, may sinabi pala kayo, ma'am. Ayan, Oh, oh. yan. Yeah. Kailangan na. Outrageous. Kailangan mag-file. Ito sinabi ko, outrageous. China must be held accountable for their illegal actions. Defending the WPS means defending our fishermen and our dignity as a sovereign nation. We are one with the call of filing another arbitral case against China in an appropriate international tribunal. Pati bang planong ito ay archive at ibabaon na lang sa limot? Kailangan na. Ma'am? Kasi may mga new incidents. Di ba, mga water Kailangan, cannon, and then yung pag-ano ng Tsaka marine environmental, environment. Yes. At kahit May mga balik-balik na rin new po causes of natin. action na tayo. So it's either sa arbitral tribunal uli, o nun sa ITLO, sa International Tribunal, the Law of the Sea. Kasi pwedeng kumuha ng parang provisional reliefs na since ongoing, Tama, oo. yung mga aggressive acts, the aggressions of China, ongoing rin yung paninira sa marine environment natin. Kailangan merong provisional relief na enjoining China. Ang problema lang nga, ang China, hindi niya kikilalanin na naman yan. Oo, yun lang. Pero it's supposed to be a member. Congresswoman, so far, gaano ka kasatisfied dito sa approach ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, comparatively speaking, i-compare mo naman sa dating administrasyon, tama naman yung ginagawa ngayon, especially mas yung, diplomatic. yung policy of transparency. Pinapaalam sa buong mundo. Kaya naman, sagutan mga leftists, Bongbong, tuta ng US. Hindi naman Tuta siguro ni fair. Uncle Sam. I don't Diba? think it is also fair. Kasi, syempre tayo, maliit lang tayo, hindi pa natin kaya militarily. So as much as possible, kailangan natin ng ng kakampi. more alliances, Yeah. kakampi. Yung Kasama Indo-Pacific, dyan yung, Indo-Pacific countries, di ba? Yes, So, yes. At may mga iba ding nagbigay ka May ng mga kanilang nagbigay ng statement. opinion. O, Senator Jingo Estrada,
this is a classic case of reaping what one sow. So parang medyo may Nakarma pinatatamaan daw. siya. Nakarma daw Sino sila. kaya ang nagtanim nun, di ba? At, at may nagsabi ng aggressive tactics, sabi ni General Romeo Browner, ang AFP Chief of Staff niya. Ayan. I think, pero ang hirap dahil kung panay tayo diplomatic way, ruling, pero napaka-aggressive na nung China. Ano kaya sa tingin niyo yung best na dapat gawin Kaya nga natin may bilang tayo nation? the alliances with the Indo-Pacific, mga allied countries, US, Australia, New Zealand, South Korea, Japan, and our neighbors in the region, Indo-Pacific nga. Ang problema kasi sa international law, wala siyang enforcement mechanism. Kahit nanalo tayo sa arbitral ruling, kung ayaw ng China, wala tayong magawa, sa kailangan ng system of alliances talaga. O ayan na, bago tayo magtapos, eto, fuck you tayong lahat. Fuck you o political quickie. Anong aasahan ng bansa sa Pilipinas sa next week? Kong Laila. Umpisa ng budget season. Diba? So, Meaning? ayan. Meaning, talagang maraming babantayan, lalo na yung DPWH at iba pang mga ahensya dyan na mga talagang laden with graft and corruption. Hintay rin din natin na sana yung Supreme Court this time mag-call ng oral arguments. Kasi hindi nila ginawa yun eh. Dapat gawin na nila, lalo na may motion for reconsideration ng Solgen representing House at meron pang ibang mga grupo nag-file ng motions for reconsideration in intervention at ang gaganda ng mga argumento. At meron nga mga factual issues, very serious factual issues, yung mga errors dun sa Supreme Court decision. So dapat, inaasahan, kasi 10 days lang yung binigay ng Korte Supreme Suprema, Court sa petitioners. So baka nga ngayon yun eh. Kung na-receive nila yon on August 5, nung pag-release, it's not, yung pag-tackle nung motions for reconsideration. So 10 days. That's August 5. So ngayon dapat ang filing. So tingnan natin kung anong susunod na action. Pa natin. Attorney Ed. Siguro, magpapatuloy yung mga pinag-uusapan natin noong nakaraang linggo dahil napakadami niyan. Pati dito sa usapin ng China, I think mag-escalate yan. Kinakailangan bantayan natin. Sabi nga, alam mo, ang hirap pag para kang West Philippine Sea. Bakit? Kasi hindi ka man lang daw pinaglaban. Hindi ba? Pero joke lang yan, ha? Sabangan po natin yung mga maiinit na mga issue at usapin. I'm pretty sure yung impeachment, itong usapin na naman na itong flood control, magtutuloy-tuloy yan. And hopefully, tutukan ng taong bayan at matuto silang magmahal, magpahalaga at mag-isip ng tama. Huwag masway sa mga, kumbaga, mga naratibo, diba, sa mga propaganda. At the end of the day, binigyan tayo ng kalayaang mag-isip at gamitin po natin yan. Mami Chu? Ako, ang inaantay ko yung next sa top 15. Kasi initial lang daw yun eh. Kumbaga sabi ng isang komikero, tip of the ice cream lang yung binigay sa atin top 15. At napakaliit na amount pa lang yun. Lalaki pa yan. Yeah. At expand pa yan. At all the way to the Senate, to the House, DPWH. Gusto ko malaman kung sino yung mga senador at kongresista na involved. Yan, agree. Ako naman yan din ang aabangan ko kung may mga papangalanan din na government officials, mga elected officials, na hindi lang selective justice ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. At syempre, marami din tayong aabangan dyan sa flood control issue pa. So once again, maraming salamat po, Congresswoman Laila. I enjoyed it. Ma'am, hindi ito yung huling pagkakataon na ma-invite namin kayo ulit. Yes. Ma'am, any message na lang din po sa ating mga kababayan? Well, maging involved, dapat bantayan yung mga pangyayari. Magsumbong sa Pangulo. Tsaka baka, pag magsumbong-sumbong na yan, so that's good for optics and that's propaganda also, pero tingnan na lang Sana natin. mapanindigan. Oo. Ayan. At babantayan din po ng taong bayan dahil itong budget season ay sinasabing open na rin sa public at maging sa mga civil
society organization. So aabangan po natin yan, mga kapolitiko. So muli, ako po ang inyong binibining Politalker, Meiji Cruz. At syempre, ito ang inyong abogado on a budget. Walang iba kundi si Ed Chico. Ako naman po si Marichu Villanueva, ang inyong resident journalist fact checker. Thank you for watching us here sa Billionario News Channel at for fresh episode. Tutok lang every Friday night dito lang sa Politico Talks!